Ang PGH ay isa sa pinakamatandang ospital sa Pilipinas. Itinayo pa noong panahon ng Amerikano, ito ang naging tahanan ng libu-libong pasyente. Ilan sa kanila ay gumaling, ngunit marami ring pumanaw sa loob ng gusali. Dahil dito, hindi nakapagtataka na puno ito ng mga kwento ng kababalaghan. At isa sa mga pinakasikat, lalo na sa mga naka-night duty, ay ang tungkol sa isang elevator na may hindi pangkaraniwang sakay. Isang nurse, tawagin na lang natin siyang Mary Jane, ay bagong salta noon sa PGH. Kakapasa lang niya sa board exam at nagsimula agad sa night shift, 11 p.m. hanggang 7 a.m. Bandang 2:00 ng madaling araw, inutusan siya ng head nurse na dalhin ang gamot sa isang pasyente sa mas mataas na palapag. Pagod man at antok, agad siyang sumakay ng elevator. Pagkapindot niya ng button, gumalaw ito ng normal. Pero maya-maya, bigla itong huminto sa 3 palapag. Kahit hindi naman iyon ang kanyang pinindot, pagbukas ng pinto pumasok ang isang lalaki. Maputla ito, sobrang payat at nakasuot ng hospital gown. May nakakabit pang tubo sa braso at ang laylayan ng kanyang damit ay may bakas ng dugo na tila hindi natuyo. Tahimik siyang tumayo sa tabi ng nurse, walang imik, walang galaw, parang pasyenteng mahina at walang lakas. Sa una, inisip baka isang pasyente lang na pinapabalik sa kwarto mula sa treatment room. Pinilit niyang huwag pansinin kahit medyo naninindig ang balahibo niya. Habang patuloy ang biyahe ng elevator, napatingin siya sa maliit na salamin sa gilid. Doon niya nakita ang sarili niyang refleksyon, ngunit wala siyang nakikitang anino o refleksyon ng lalaking kasabay niya. Nang mapagtanto niya iyon, parang tumigil ang tibok ng puso niya. Ramdam niya ang sobrang lamig na bumalot sa paligid at parang biglang naging mabigat ang hangin. Pinilit niyang huwag sumigaw, baka lalo lang siyang magmukhang takot. Nang bumukas ang pinto, mabilis siyang lumabas, halos tumakbo hanggang sa nurse station. Pagdating niya roon, nanginginig pa rin siya habang ikinukwento ang nangyari. Sabi niya, "Ate, may sumakay pong pasyente sa elevator, pero wala siyang refleksyon sa salamin." Tahimik lang na ngumiti ang senior nurse na nakaupo at sinabing, "Ay, nakita mo na rin pala siya. Madalas na sumasabay yon sa mga bagong nurse. Isa yan sa mga pasyenteng matagal nang namatay dito." "Huwag kang matakot. Minsan nagpapakita lang siya kasi kailangan niya ng dasal." Halos hindi makapaniwas. Kinilabutan siya lalo sa ideya na baka talagang patay na ang lalaking kasabay niya. Simula noon, tuwing may duty siya sa gabi, iwas na siyang mag-isa sa elevator. Makalipas ang ilang buwan, nalaman ni na hindi lang siya ang nakaranas nito. Marami pang nurse at intern ang may kwento tungkol sa parehong lalaki. May ilan na nagsabing maririnig nila ang elevator na gumagalaw at humihinto kahit walang sumasakay. Kapag bubukas ang pinto, madalas walang tao, pero ramdam mo ang malamig na hangin na parang may dumaan. May isa pang intern na nagsabi na habang nakasakay siya, may kasabay siyang batang babae na suot ang lumang hospital gown. Tahimik din ito, pero nang bumukas ang pinto, bigla na lang naglaho. Ang pinaka nakakatakot, may mga nakakita raw sa ibang nurse na parang may kausap sa loob ng elevator. Ngunit sa paningin ng iba, mag-isa lang pala siyang nakatayo. Modernisado na ang ilang bahagi ng PGH, pero nananatili pa rin ang takot at paggalang ng mga staff sa elevator na iyon. Maraming nurse at doktor ang umaamin na mas pipiliin nilang gumamit ng hagdan kapag 10 oras ng gabi kaysa sumakay mag-isa.
dahil hindi nila alam kung ang makakasabay nila ay kapwa nila buhay o isa sa mga kaluluwang hindi matahimik sa ospital.